Climate change. Kaya ako naging author din ng Climate Change Law of the Philippines na isa sa mga banner bills that became law 2 years ago. Even the United Nations, pinalo yan. Energy. Napaka-importante rin kasi meron tayong energy crisis. I was one of those who opposed the Bataan nuclear power plant. Kaya tingnan nyo nangyayari sa Fukushima, Japan. Totoo yung pinangangambahan natin. Education, crime, and so many other issues. Kasi importante na mapapakinggan tayo. At yan naman, makikita nyo sa TV, makikita marami rin sa radyo, mababasa nyo sa dyaryo, ang participation ni Congressman Goles. Kaya po ay importante na gawin natin. And of late, merong isang napakahalagang issue para sa ating lahat. Yan yung graft and corruption. Alam nyo, pinag-aralan ng World Bank ang graft and corruption sa Pilipinas. Ayon sa World Bank, about 20% to 30% of our budget is lost because of graft and corruption. I-convert nyo yan into money, umaabot yan ng 300 billion up to more than 400 billion pesos a year. Nawawala because of graft and corruption. Isipin niyo kung anong pwede natin gawin doon sa 300 to 400 billion pesos na yan. Pwede tayo magpagawa ng maraming school buildings, hanap buhay, kolehiyo, pwede magbigay ng scholarships, pwede suporta sa mga state universities and colleges para wala na kayong problema sa inyong kolehiyo, sa inyong college education. Hanap buhay ng marami, sweldo ng mga teacher, sweldo ng mga pulis, sweldo ng mga sundalo, pagpapagawa ng kali, pagpapagawa ng tulay, mass transportation. That's what you can do with 300 to 400 billion. Kaya naman, nung lumantad yung isang malaking issue ng graft and corruption, si General Garcia. Remember General Garcia of the Armed Forces na akusahan ng plunder. Gusto kong sabihin sa inyo, si Congressman Goles ang unang tumayo para ipaimbestiga si General Garcia, 2-star general ng Armed Forces. Nung tumayo ako ng ganyan, maraming nag-warning sa akin. Sabi nila, Congressman, medyo mabigat ang binabangga ninyo. 2-star general yan. Pakadelikado tayo. Pero sagot ko sa kanila, wala akong pakialam kung 2-star general siya. Haharapin ko siya kahit 2-star general siya o 3-star general o higit pa, sapagkat importante para sa akin, malinis at maayos ang ating Armed Forces of the Philippines. Kasi isipin nyo kung ano magiging kinabukasan nyo. Kung meron tayong armed forces, meron tayong mga general na sa halip na magsilbi sa atin, ininanakaw yung budget ng armed forces. Ngayon, tuloy ang kanyang plunder case. Ito pa na huli, meron din bagong issue. Ito naman yung issue ng ombudsman. Alam nyo sigurado lahat yan, yung ombudsman. Ang ombudsman, ang trabaho niya dapat siya ang mag-solve sa graft and corruption problems. Siya ang dapat humabol sa mga corrupt na opisyal. Pero ayon sa complaint na ipinail laban sa kanya, sa halip na tumulong siya, ang ginagawa niya, dinidelay pa niya yung pag-imbestiga ng mga malalaking kaso. Kaya nagkaroon siya ng impeachment complaint. Pinigilan kami ng Korte Suprema. Ang tawag dito, status quo ante order. Pinigilan ng Kamara. But I would like to tell you that Congressman Goles was one of those who stood up and debated in the Committee on Justice, being a member of the Committee on Justice. I stood up to debate on the question of judicial review by the Supreme Court over the House of Representatives. Mabuti na lamang dahil sa nagtulong-tulong kami na lift yung TRO, yung Temporary Restraining Order, status quo ante order. Kaya tumuloy yung impeachment proceeding. Noong magbutuhan doon sa impeachment, gusto ko ipaalam sa inyo, si Congressman Goles kasama po ang inyong Congressman Olivares sa 1st District bumoto ng yes for the impeachment of the Ombudsman, sapagkat naniniwala kami kailangan palitan na ang Ombudsman para malinis ang ating gobyerno. Now, I would like to address your future concern. I look at you and I know that a lot of things are running through your mind.
Some of you are worried about where to go for college. Some of you are even worrying whether you are going to college. Tama? Problema sa pera, problema sa pagpili ng kurso, at tamang-tama itong ating dagdag na naman, transformational society, an answer to societal change. Gusto kong ipayo sa inyo. Alam niyo ngayon, merong change na nangyayari sa ating mundo. Noong una, merong tinatawag na Industrial Revolution. It changed the course of mankind. Nagkaroon ng automation in the 50s, it changed the course of mankind. But today, there is a bigger change that's happening that is changing everything that is happening in our world today. Yan yung tinatawag na ICT age, the age of information and communications technology, which makes your future a very exciting future. Kaya kanina tuwan-tuwa ako nung sinabi nyo, halos lahat kayo merong Facebook. In other words, high-tech na kayo, techie. Because this is going to be a technology-driven transformation. Kaya ito ang isipin nyo sa pagpili nyo ng kurso. Dalawang bagay sa pagpili ng kurso. Dalawang bagay ang nangyayari ngayon. Una, andyan yung OFW. Pangalawa, andyan yung BPO, Business Process Outsourcing. Ito ang pag-aralan nyo sa pagpili nyo ng kurso. Kasi siyempre, ang gusto nyo mangyari, magkaroon agad ng trabaho. Alam niyo po ba mga parents, sa pag-aaral ng DOLE, maraming trabaho. Maraming walang trabaho because of the mismatch between the qualification, the training, and the jobs that are available. In other words, mali yung kurso na kinuha. Kaya walang makuhang trabaho. Andyan ang maraming trabaho naghihintay. And when we speak of jobs that are available, we are talking of jobs not only here in the Philippines, but worldwide. Kasi global community na tayo ngayon eh. Yan, isipin niyo parati, we are now a global community. When you apply for a job, it's not only for the Philippines, but anywhere in the world. Ganyan talaga ang trend ngayon. OFW. Ano nangyayari sa OFW ngayon? Ang dami ng mga opportunities ngayon abroad. Mga kailangan ng engineer, kailangan ng mga technical people, kailangan ng skilled workers, kailangan ng IT. Yan, IT, very important. Computers. Pag yan ang pag-aralan nyo, believe me, a bright future awaits you. Sapagkat ngayon, kung titingnan nyo,